Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. Atin pagbubuksan ng aklat ng In Heavenly Places. It's October 19, entitled Ever Remember Your High Calling. So, sabi pa lang sa ating topic na kailangan po nating alalahanin na tayo po ay may mataas na tungkulin at tinatawagan niya tayo dito. Sabi po sa 2 Peter 1 verse 12, Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. So, ang Panginoon po ay laging handa na ipaalaala sa atin ang mga bagay na ating gagawin sa kanyang kalooban. Gayon, alam na natin na ang mga ito ay tayo ay maihanda at mapatibay na sa katotohanan. No matter how long we may have been traveling in the way of life eternal, we need not often to recount the mercies of our Heavenly Father toward us and gather hope and courage from the promises of His Word. Peter realized the value of constant vigilance in the Christian life, and he felt impelled by the Holy Spirit to urge upon the believers the importance of exercising great carefulness in the daily life. So dito makita natin na kahit gaano tayo katagal na naglalakbay sa landas ng buhay, landas ng katwiran or landas ng kabanalan, ay kailangan pa rin nating laging alalahanin na ang mga kaawaan, pag-ibig sa ating Ama na nasa langit ay ating nakukuha araw-araw at mayroon tayong pag-asa na maangkin ang bawat pangako na binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So dito, makikita din natin na napagtanto din ni Pedro ang kahalagahan ng palagiang pagbabantay sa kanyang buhay bilang tagasunod ni Kristo. At nararamdaman niya na ang bawat udyok ng banal na espiritu sa kanyang buhay na hikayatin siya at ang mga mananampalataya na maging lubhang maingat sa kanilang araw-araw na pamumuhay. So, big sabihin, huwag tayong maging kontento lang sa anong meron tayo, kundi kailangang saliksikin natin ang mga salita at maging mapagbantay tayo na kahit na tayo lumalakbay o dumadaan sa landas ng buhay. So, lagi nating saliksikin ang mga kasulatan at siyasatin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay lumalakad sa ating mga buhay o lumalakad sa katotohanan na binigay sa atin. Always in remembrance, if only we were to keep before our minds those things that pertain to our eternal welfare, we should not engage in any foolishness or idle speaking. Our life work is before us. It is for us to give diligence to make our calling and election sure by giving heed to the plain instruction contained in God's holy word. So lagi nating alalahanin na kung ang ating laging isaisip na ang mga bagay na may kinalaman sa ating walang hanggang kapakanan, hindi tayo makikibahagi sa anumang kahangalan o walang kabuluhang pananalita. Kung napapansin natin na tayo ay lumalakad sa katotohanan, ay huwag nating hayaan na madumihan ang ating mga dila at ang ating mga isip sa mga walang kwentang bagay. At ang gawain ng ating buhay ay nasa harapan natin. Tungkulin nating magsikap ng buong puso upang matiyak ang ating pagkatawag at pagkakapili sa atin sa pamamagitan ng masusing pagsunod sa malinaw na mga tagubiling na kapaloob sa banal na salita ng Diyos. So atin pong alalahanin ang bawat tungkulin natin, ang bawat salita na binigay sa atin ng Panginoon upang hindi tayo mawala sa kanyang landas. At kung laging nasa isip natin ang mga bagay na ito, tunay nga na maiiwasan nating magkasala sa ating Panginoon at patuloy tayong lumago sa ating buhay Kristiyano, anuman yung kahinaan na meron tayo,
ay patuloy niya tayong gagabayan sa kanyang mga pangako. There are many wrong things which we allow to pass by unnoticed, when by our godly conversation we might set an example of right doing that would be a standing rebuke to the evildoers. We cannot afford by our example to seem to sanction wrongdoing. There is a heaven to win and a hell to shun. In large churches of believers, there is special danger of lowering the standard. So maraming mga maling bagay ang hinahayaan nating makalampas ng hindi pinapansin. Samantalang sa pamamagitan ng makadiyos nating pakikipag-usap, ay may papakita natin ang isang huwaran na matuwid na gawa na magiging patuloy na saway sa mga gumagawa ng masama. So kahit hindi tayo marunong magsalita ng mga katotohanan sa mga tao, kung ang ating mga gawa ay pinapakita natin na tayo ay lumalakad sa katotohanan, ito yung sumisimbolo na tayo ay mga tagasunod ng Panginoon at mga makasalanan ay sila ay masasaway. Hindi natin kayang ipakita sa pamamagitan ng ating halimbawa na parabagang sinasang-ayunan natin ang mga masasamang gawain. Meron tayong langit na dapat na makamit at impyerno na dapat nating iwasan. So kailangan tayo ay magtutulungan bilang mga kinatawan ng ating Panginoon, bilang mga nananampalataya sa Kanya, dahil sa bawat pagsubok o sa bawat daan na ating tinatahak ay may natatanging panganib na ibababa ang pamantayan. So sa bawat kilos natin ay maging mapagbantay tayo. Sa bawat gawain na ating ginagawa ay meron tayong ehemplo na dapat nating sundin upang hindi tayo mawala sa landas ng katwiran. Where many are gathered together, some are more liable to grow careless and indifferent than they would be if isolated and made to stand alone. But even under adverse circumstances, we may watch unto prayer and set an example in godly conversation that will be a powerful testimony for the right. We cannot afford to speak words that would discourage our fellow pilgrims in the Christian pathway. Christ has given His life in order that we might live with Him in glory. Throughout eternity, He will bear in His hands the prints of the cruel nails by which He was transfixed to the cross of Calvary. So dito makikita natin na kahit marami ang nagkakatipon, may ilan na mas madaling maging pabaya at walang malasakit kaysa kung sila ay nag-iisa at kailangang tumayo ng mag-isa. Ngunit kahit sa gitna ng mga mahirap na kalagayan, maaari tayong magbantay sa panalangin at magbigay ng isang huwaran ng makadiyos sa pamamagitan ng salita at maging makapangyarihang patotoo para sa katwiran. So tayo ay nawa maging halimbawa sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Kaya hindi man natin kayang magsalita ng mga salitang katotohanan, ay magpatuloy po nating lakaran ang mga ito. Hindi man natin babahagi sa pamamagitan ng salita, kundi kailangang ipakita natin o ang importante nakikita nila ito sa gawa. Kaya kailangan iwasan natin ang mga salitang makapagpapahina ng loob sa ating mga kapwang naglalakbay sa landas ng buhay. Dahil ibinigay nga ni Kristo ang kanyang buhay upang tayo ay makapamuhay na kasama niya sa kaluwalhatian. At ngayon pa lang, habang nandito tayo sa mundo, ay gumawa po tayo dahil siya ang ating huwaran, siya yung tumutulong sa atin para makapanagumpay sa ating gawain. So, magpakailanman ay dadalhin niya tayo sa kanyang mga kamay, ang mga bakas na malulupit na pako na tumusok sa kanyang katawan sa cross ng Kalbaryo. Ito po yung ating ipakita sa mga tao kung gaano minahal ng Panginoon tayong mga makasalanan at kung papaano niya tayo binago, ay ganun din nating ipakita sa mga tao. Hindi lang natin sila dadalhin sa iglesia, kundi dadalhin natin sila sa paanan ni Kristo upang makita nila ang kanilang sarili na marumi at nagkakasala at tanggapin nila si Kristo na siyang nagtubos
nagligtas sa mga taong makasalanan. We are now fitting up for the future, eternal life, and soon, if faithful, we shall see the gates of the city of our God swing back on their glittering hinges, that the nations who have kept the truth may enter into their eternal inheritance. So, tandaan natin na habang tayo ay namumuhay dito sa mundo, habang meron tayong panahon at sinusubok ang ating pananampalataya, tayo ngayon ay inihahanda para sa hinaharap. Ang buhay na walang hanggan ay nasa ating mga harapan, ay di magtatagal kung tayo ay mananatiling tapat sa Panginoon na gumawa sa kanyang gawain at makipagtulungan na akayin ng mga kaluluwa tungo sa kaligtasan. Makikita natin ang mga pintuan ng lungsod ng ating Diyos. Napakagandang isipin na tayo ay tatawagin ng Panginoon ng mga banal at tayo ay mabibilang sa papasok sa kaharian. At bubuksan ng Diyos ang kanyang lungsod sa kanilang maningning na mga pintuan upang ang mga bansa na naging tapat sa katotohanan ay makapasok sa kanilang walang hanggang mana. Napakagandang isipin mga kapatid na tayo ay mabibilang sa mga nakahanda o nahanda ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang kailangan nating maging handa na harapin ang Panginoon kung kailan niya tayo kukunin. Kaya sa ating pag-aaral, ano man yung ginagawa natin ngayon o sa ating kinakain, sa ating iniinom, tandaan natin sa lahat ng ginagawa natin ay lagi nating isaisip na tayo ay tinatawagan sa mga matataas na tungkulin. Meron tayong obligasyon sa mga taong nasa paligid natin at meron tayong langit na dapat nating ipagkaloob sa mga tao na kailangan nating makamit. At tulungan natin ang bawat isa na magkaroon ng kabanalan sa buhay. Hindi maghatulan, hindi natin dapat pansinin yung mga kahinaan, bagkus tingnan natin si Kristo na siyang ating halimbawa, na siya na ang ating huwaran upang masunod natin ang kanyang kalooban. Hindi sa ating mga sariling lakas, sariling karunungan, kundi sa kanyang espiritu na pinagkaloob niya sa atin, tayo ay makakawagi sa laban. Kaya anuman ang pakana ng kaaway sa ating harapan ay atin po itong malalampasan kung tayo ay mananatiling tapat sa Panginoon anuman yung magiging sitwasyon natin. Nawa ipanalangin natin sa Panginoon na ang ating pananampalataya ay lumago ito at maipakita natin sa mundo kung sino tayo at sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At muli maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless.